mag-aaral nagtapos sa ika-31 commencement exercises ng City of Malabon University. Mga nagsipagtapos na estudyante at academic achievers ng CMU kinilala sa Baccalaureate Mass at Recognition Rite. Ospital ng Malabon, ginawaran ng mataas na pagkilala ng Department of Health para sa mahusay na serbisyong pangkalusugan at environmental sustainability. Capacity Development Assessment para sa Philippine Population and Development Plan isinagawa sa Malabon. DOLE Secretary Francis Tolentino bumisita sa Malabon at naghatid ng magandang balita para sa mga manggagawa. 50 benepisyaryo ng 4Ps lumahok sa SOGI SC Orientation para sa mas inklusibo at may paggalang na komunidad. Mahigit 4,000 sako ng basura na kolekta sa loob ng isang buwan bilang bahagi ng tuloy-tuloy na cleanup operations ng lungsod. Mahigit 1,000 street lighting reefers naman ang natapos sa unang 6 na buwan ng 2026. Mayor Jeannie Sandoval nagsilbing guest speaker sa National Youth Commission Sports Against Drugs Camp 2026. Mahalagang pagpupulong ukol sa nutrisyon, kalinisan ng Manila Bay at Annual Investment Program 2027 isinagawa ng lokal na pamahalaan. Yan at iba pang balita tutukan sa Malabon News Weekend Report. Magandang gabi, ito ang Malabon News Weekend Report. Ako po si Clarice Pagobo. At ako si Abby Peralta. Isang makabuluhang yugto ng tagumpay ang naabot ng mahigit 2,000 mag-aaral ng City of Malabon University sa kanilang pagtatapos ngayong taon. Narito ang aking report. Sa temang From Knowledge to Nation Building, Graduates at the Forefront of Change, 2,255 graduates ang opisyal na nagtapos sa ika-31 commencement exercises ng City of Malabon University na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC Forum sa Pasay City. Binubuo ang batch 2026 ng mga nagsipagtapos mula sa College of Education, College of Business Administration, College of Arts and Sciences, College of Criminal Justice Education, College of Computer Studies, College of Accountancy at Graduate Studies. Kabilang ang 599 na nagtapos na may Latin Honors. Naging saksi sa mahalagang okasyon ang mga pamilya ng graduates, university officials, at mga opisyal ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa pangunguna ni Mayor Jeannie Sandoval, Vice Mayor Edward Nolasco, City Administrator Dr. Alexander Rosete at iba pang opisyal ng lungsod. Sa unang batch ng seremonya, nagbigay ng inspirational message si Senator J.V. Ejercito, kung saan pinuri niya ang City of Malabon University at ang pamahalaang lungsod ng Malabon sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad at libreng edukasyon para sa mga kabataang Malabueño. Samantala, hinikayat naman ni CHED NCR Director 3 Marco Cicero F. Domingo ang mga graduates na maging handa sa mga hamon ng susunod na yugto ng kanilang buhay at isabuhay ang core values ng CMU. Binati rin niya ang universidad sa kamakailan nitong institutional recognition mula sa CHED na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga kasalukuyan at bagong graduates. Ayon kay City of Malabon University President Dr. Glenn D.V. De Leon, higitan naging espesyal ang pagtatapos ng batch 2026 dahil sila ang kauna-unahang batch na nagtapos kasunod ng pagkakaloob ng institutional recognition sa universidad. This is only the beginning. God bless on the next chapter of your journey. Aniya, ang naturang pagkilala mula sa CHED ay magbibigay ng mas maraming benepisyo sa mga graduates, kabilang ang mas maayos na proseso sa pagkuha ng board examinations at mas malawak na pagkilala sa kanilang diploma maging sa ibang bansa. Maraming opportunities available to our students, lalo-lalo na sa board examination. Hindi na sila mag-worry na baka hindi sila makapag-exam, no? Dahil meron na tayong COPC, meron na tayong IR, so yun yung mga advantage pag merong institutional recognition. Dagdag pa niya, ang batch 2026 ang unang mga nagtapos ng direktang makikinabang sa naturang pagkilala na nagsisilbing dagdag na baon sa kanilang pagpasok sa propesyon. So sila yung unang-unang batch, no? Double celebration to actually, no? So ang pagkatapos nila at the same time
meron din silang baon-baon na institutional recognition. Samantala, binati naman ni Mayor Jeannie Sandoval ang mga nagsipagtapos at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaang lungsod sa edukasyon ng mga kabataang Malabueño. Congratulations, graduates of class 2026. We are very, very proud of you. Ayon sa alkalde, nananatiling full scholars sa mga estudyante ng CMU mula unang taon hanggang sa kanilang pagtatapos upang matiyak na hindi magiging hadlang ang kakulangan sa pera sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ang ating pong mga estudyante ng CMU ay full scholars from first year to fourth year. Kami po dito sa Pamalang Lungsod ay handang sumuporta sa lahat ng mga programa at proyektong makapagbibigay ng magandang edukasyon at kinabukasan sa atin pong mga estudyante. Isa sa mga pinakabinidang nagtapos ay si Yushin Fernandez, summa cum laude at batch rank 1 na inilarawan ang kanyang tagumpay bilang bunga ng 4 na taong pagsisikap, tiyaga at pananampalataya. Sobrang saya and sobrang grateful ko kasi after 4 years ng hard work and hardship na napagdaanan ko, nagbunga siya. Sobrang worth it niya. Matapos ang graduation, naghahanda na si Fernandez para sa licensure examination sa Setyembre at nang bigay ng mensahe sa kanyang kapwa graduates. Huwag kalimutan magdasal. Sobrang importante din na wag niyong i-compare yung timeline niyo sa ibang tao kasi iba-iba tayo ng tatahakin. Bit-bit ang kanilang mga diploma, mga aral at mas malawak na oportunidad dulot ng institutional recognition ng CMU. Handa ng harapin ng 2,255 graduates ng City of Malabon University Batch 2026 ang panibagong yugto ng kanilang buhay, baon ng kanilang mga pangarap, kaalaman at inspirasyong magsilbi at maging bahagi ng patuloy na pag-unlad ng kanilang komunidad. Bago ang kanilang pagtatapos, kinilala muna ang mga academic achievers at mga nagsipagtapos na estudyante ng City of Malabon University sa gananap na Baccalaureate Mass at Recognition Rites. Narito ang report ni Abigail Malik. 500 at 79 na graduating students ng City of Malabon University ang kinilalang mga Latin Honor Awardees sa Batch 2026. Sa bilang 13 ang nakakuha ng summa cum laude, 261 naman ang magna cum laude at 325 naman ang cum laude. Ipinakita ng malaking bilang na ito ang patuloy na pagsisikap ng universidad na itaguyod ang mataas na antas ng edukasyon at akademikong kahusayan, kasabay ng pagkilala sa sipag, dedikasyon at tagumpay ng mga mag-aaral. Habang 70 mag-aaral naman ang tumanggap ng iba't ibang special awards. Kabilang sa mga kinilalang natatanging mag-aaral ang mga pinangaralan ng student leadership, campus journalism, military service, athletics, research, internship, library service, cultural and performing arts, at iba pang larangan bilang pagkilala sa kanilang natatanging ambag sa loob at labas ng pamantasan. Kasabay nito isinagawa rin ang hooding ceremony para sa 50 magsisipagtapos sa graduate school na matagumpay na nakamit ang kanilang master's at doctoral degree. Pinangunahan naman ni City Vice Mayor Edward Nolasco at Councilor Nadia Marie Vicencio ang candle lighting ceremony na nagsilbing sagisag ng liwanag ng kaalaman, pag-asa habang sila'y naghahanda sa panibagong yugto ng kanilang buhay. At napakinggan rin ang welcome address mula kay Kate Soichi na leadership awardee mula sa College of Teacher Education. Isa si John Michael sa mga patunay na ang libreng edukasyon ay nagbubukas ng pangarap matapos siyang mapatigil sa pag-aaral. Ngayon ay natapos niya ang kursong Business Administration at nagtapos bilang summa cum laude, bukod pa sa pagkilala bilang Outstanding Library Service Awardee. Papasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin, lalo na po, syempre, unang-una po si Mayor Jenny Sandoval to give us an opportunity po na makapag-aral po dito sa City of Malabon University, especially po to my family po, sa mga kaibigan ko po, and sa lahat po ng mga sumusuporta po sa akin, maraming salamat po. Samantala, ibinahagi naman ni Gertrude Ann, isang working student, na inaalay niya ang kanyang parangal para sa kanyang ina, na naging katuwang niya sa bawat hamon ng kanyang pag-aaral. Mixed emotion. Masaya ako kasi yung hard work ko na paid off na, pero syempre yung hard work na yun hindi lang naman ako. Tinutulungan ko lang naman yung sarili ko para makabawas sa gastusin ng pamilya. Mas bata pa lang ako, ikaw na yung nandyan.
Kinilala rin bilang top student ng batch 2026 si Yushan Fernandez ng Bachelor of Science in Social Work na nagbigay ng mensahe ng inspirasyon sa kapwa niya mga mag-aaral. Tip ko lang sa mga students na lalo na yung mga matataas yung pangarap is isipin nyo yung mas makakabuti sa sarili nyo, pati sa pamilya nyo in the long term. So syempre, huwag magkalimutan magdasal, mag-aral ng mabuti, and i-enjoy lang yung college. Dami ng pinaghirapan talaga ng anak ko. Karapat-dapat niyang award na to sa kanya. Sa dami ng paghihirap niya, pagtsatsaga. Super proud ako. Bilang dagdag na pagkilala sa mga eskolar ng bayan, inanunsyo ni Mayor Jeannie Sandoval ang pagbibigay ng cash incentives sa mga Latin Honor, 2,000 pesos para sa cum laude, 3,000 pesos para sa magna cum laude, at 5,000 pesos para sa summa cum laude. Sa City of Malabon University Recognition Awardees, lahat po ng Latin Honors, congratulations. Ipagpatuloy nyo ang susumikap at dedikasyon para magtagumpay. Nandito lang naman kami para sumuporta sa inyo. Sa muli, congratulations. At kayo ay nagsisilbing inspirasyon sa akin. Salamat. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang chairman ng Philippine Red Cross Malabon Chapter, First Gentleman Ricky Sandoval, Councilor Leslie Yambao, at CMU staffs and officials. Ayon naman kay CMU President Dr. Glenn D.V. De Leo, mananatiling layunin ng universidad na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon at higit pang makalikha ng mga mag-aaral na magiging huwakan sa kanilang propesyon at komunidad. Patunay na ang school recognition ng City of Malabon University na ang sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga mag-aaral ay nagbubunga at nagiging inspirasyon para sa kanilang kinabukasan at pag-unlad. Nagbabalita mula rito sa Malabon Sports Center. Ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV. Kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Dalawang malaking pagkilala ang natanggap ng Ospital ng Malabon mula sa Department of Health. Kinilala ang Ospital ng Malabon bilang very satisfactory sa 2026 Integrated Hospital Operations and Management Program matapos makakuha ng 94.62% na marka. Bukod dito, ginawaran din ng OSMAL ng 4 Green Star rating matapos makamit ang 87.64% sa Green Viability Assessment. Patunay ang mga pagkilalang ito ng patuloy na paghahatid ng dekalidad, ligtas at makataong serbisyong pangkalusugan para sa mga Malabuenyo, kasabay ng pagsusulong ng mga programang pangkalikasan at climate resilience. Ayon kay Mayor Jeannie Sandoval, bunga ito ng dedikasyon at malasakit ng mga doktor, nurse, healthcare workers at iba pang kawani ng ospital. Nakibahagi ang pamahalaang lungsod ng Malabon sa Capacity Development Assessment on the implementation of Philippine Population and Development Plan of Action 2023 hanggang 2028. Layunin ng aktibidad na mapalakas pa ang pagkaplano at pagkapatupad ng mga programang may kaugnayan sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at pangkalahatang kapakanan ng bawat pamilyang Malabuenyo. Sa pamamagitan ng assessment, mas mapapagtibay ang koordinasyon ng iba't ibang tanggapan upang makapaghatid ng mas epektibo at inklusibong serbisyo para sa mga mamamayan. Magandang balita sa mga manggagawa sa Metro Manila ang hatid ng pagbisita ng Department of Labor and Employment sa Malabon. Sa pagbisita ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Malabon, ibinalita ang nakatakdang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa NCR, kasama ang iba pang programang makakatulong sa kabuhayan ng mga manggagawa at maliliit na negosyante. Bumisita sa Malabon Central Market nitong June 30 si DOLE Secretary Francis Tolentino upang makipagpulong sa mga mangingisda, manininda sa palengke, construction workers at iba pang manggagawang tumatanggap ng minimum na sahod. Sa isinagawang dialogue session, ibinahagi ni Secretary Tolentino na simula July 19, 2026 ay ipapatupad ang 60 pesos na dagdag minimum wage sa National Capital Region. Kaya aabot sa kabuuang 85 pesos ang dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa NCR. Bukod sa wage increase, tinalakay rin ng DOLE ang iba't ibang programang maaaring mapakinabangan ng mga manggagawa at mga negosyante, kabilang ang tupad, skills training program, livelihood assistance at iba pang serbisyong naglalayong mapalakas ang kabuhayan at maprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa.
Dumalo rin sa pagpupulong sina Malabon City Public Employment Service Officer Luziel Gutierrez at City Assessor Carlo Aquino. Patuloy namang nakikipagtulungan ang pamahalaang lungsod ng Malabon sa pangunguna ni Mayor Jeannie Sandoval sa DOLE upang mas mailapit sa mga Malabueño ang mga programang nagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa trabaho at kabuhayan. 50 benepisyaryo naman ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o PORPIS ang lumahok sa isang SOGIE-SC orientation. Lumahok ang 50 benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o PORPIS sa Understanding Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristic o SOGIE-SC orientation na ginanap sa penthouse ng Malabon City Hall. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang Gender and Development Office at City Social Welfare and Development Department ng Malabon ang aktibidad. Tinalakay sa orientation ang mga pangunahing konsepto ng SOGIE-SC, gender sensitivity at kahalagahan ng paggalang sa dignidad at karapatan ng bawat tao. Nagbigay rin ng talakayan si Mandy B. Kaur na nagpaliwanag tungkol sa SOGIE-SC at sa pagsusulong ng paggalang at pagkapantay-pantay sa loob ng pamilya at komunidad. Bahagi ng nasabing orientation ng mga aktibidad na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga benepisyaryo sa mga isyong may kaugnayan sa gender sensitivity at karapatang pantao. Patuloy ang kampanya ng lokal na pamahalaan para sa mas malinis at mas ligtas na komunidad, kung saan nasa mahigit 4,000 sako ng basura ang nakolekta sa buong buwan ng Hunyo. Naritong report ni Roland Castillo. Ngayong tag-ulan, isa sa tinuturong dahilan ng pagbaha ay baradong daluyan ng tubig. Kung kaya sa pagpasok ng habagat season, tuloy-tuloy ang clean-up at declogging ng mga kanal, estero at mga daluyan sa tubig. Sa pagtutulungan ng City Engineering Department at City Environment and Natural Resources Office o CENRO, mula June 1 hanggang June 28 ay araw-araw nang isinasagawa ang paglilinis, kung saan sumatotal ay nasa mahigit 4,000 na sako ng basura ang naialis sa mga daluyan ng tubig. Sa huling linggo, nasa 975 na sako ng basura ang nakuha mula sa Barangay Dampalit, Ibaba, Baritan, Maysilo at iba't ibang creek sa lungsod. Katuwang ang Malabon LGU sa inisyatibong ito sa pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval. Kaya naman bilang Malabueño, sa simpleng pagtapon sa tamang tapunan ay malaking bagay na bilang pakikisa sa kalinisan ng ating lungsod. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Roland Castillo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Patuloy ang pagkukumpuni at maintenance ng mga street lights sa iba't ibang barangay sa Malabon. Sa unang kalahati ng taong 2026, may 1,000 street lighting reefers na ang naitala. Narito ang detalye. Mas maliwanag na mga lansangan at mas ligtas na paglalakad sa gabi ang patuloy na tinatamasa ng mga Malabueño matapos maisagawa ang mahigit 1,000 pagkukumpuni at maintenance ng streetlights sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon sa Malabon City Engineering Department, umabot sa 1,047 streetlights repairs at maintenance works ang natapos mula Enero hanggang Hunyo ngayong taong 2026. Pinakamarami ang naitalang pagkukumpuni noong Abril na may 340 repairs, sinundan ng Mayo na may 191, Marso na may 188, Enero na may 170, Pebrero na may 95, at Hunyo na may 63 streetlight repairs. Kabilang sa mga isinagawang maintenance works, ang pagkukumpuni at pagpapalit ng mga streetlights, aluminum wiring, photocells, at breakers upang matiyak ang maayos na ilaw sa mga pangunahing kalsada at komunidad. Naisagawa ang pagkukumpuni ng mga streetlights sa 21 barangay ng Malabon. Pinangunahan ang mga maintenance works ng Malabon City Engineering sa pamumuno ni Officer in Charge, Engineer Leandro Serrano III. Ayon naman sa pamahalaang lungsod ng Malabon sa pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval, bahagi ito ng patuloy na pagpapaigting ng mga programang naglalayong mapanatiling ligtas, maayos at komportable ang pamumuhay ng mga residente sa pamamagitan ng maasahang infrastruktura at mahusay na serbisyo publiko. Samantala, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang mga residente na iulat ang mga sirang streetlights at iba pang infrastruktura sa pamamagitan ng text MJS hotlines o gamitin ang Malabon Ahon 24/7 Alert app
upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga concerns ng komunidad. Nagbabalita ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Mas pinaigting ang pagsusulong ng mga programang nagbibigay gabay sa mga kabataan laban sa iligal na droga. Nagsilbing guest speaker si Mayor Jeannie Sandoval sa Kilos Kabataan, Sports Against Drugs Camp 2026 ng National Youth Commission sa Pasig City bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Layunin ng programa na hikayatin ang mga kabataan na umiwas sa iligal na droga at maging aktibo sa sports at iba pang positibong gawain. Ilang mahalagang pagpupulong naman ang isinagawa ngayong linggo bilang bahagi ng patuloy na pagkaplano at pagkapaigting ng mga serbisyo para sa mga Malabueño. Isinagawa ang Second Quarter City Nutrition Committee meeting upang higit pang mapalakas sa mga programa para sa kalusugan at nutrisyon ng mga pamilya. Nagtipon din ang Manila Bay Task Force para sa kanilang regular quarterly meeting bilang bahagi ng patuloy na rehabilitasyon at pangangalaga sa Manila Bay. Samantala, isinagawa rin ang pagpupulong para sa Annual Investment Program o AIP 2027 kung saan tinalakay ang mga prioridad na programa at proyektong popondohan sa susunod na taon para sa kalusugan, edukasyon, infrastruktura, kabuhayan at iba pang pangunahing serbisyo. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 35th anniversary ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, nagsagawa ng joint tree planting activity ang Malabon City Jail Male Dormitory at Navotas City Jail sa Mega Dike Dampalit, Malabon. Pinangunahan ni na Malabon City Jail Warden, Jail Superintendent Lucky Junicio at Navotas City Jail Warden, Jail Superintendent Shinawi Bada ang aktibidad na layuning isulong ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang pakikilahok ng komunidad sa mga programang pangkapaligiran. Naging katuwang naman sa aktibidad ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na nagbigay ng teknikal na gabay at suporta sa pagtatanim ng mga puno. Ipinakita ng naturang inisyatiba ang matibay na ugnayan at pagtutulungan ng dalawang pasilidad habang sama-samang isinusulong ang mga programang nakatuon sa sustainability at pangangalaga sa kapaligiran. Ayon sa BJMP, ang aktibidad ay hindi lamang paggunita sa 35 taon ng serbisyo ng ahensya, kundi simbolo rin ng pagkakaisa at dedikasyon ng kanilang mga tauhan sa pagsusulong ng mas ligtas, mas luntian at mas maunlad na komunidad. At yan ang mga balitang tinutukan ng Malabon TV ngayong linggo. Mga Malabueños, i-congrats naman natin ang mga graduates ng City of Malabon University. 2,255 na scholar ng bayan ang nagtapos sa PICC nitong nakaraan at good luck sa inyong next journey. At alam mo ba, Abby, balita ko na ngayong taon sobrang daming mga academic achievers ang naitalaw, which is 599 nga ang nakapasok sa Latin Honors. At hindi lang yan dahil nga sa suporta din ng lokal na pamahalaan, makakatanggap din sila ng mga cash incentives. At syempre, double celebration, no, Clarice, dahil sila ang unang batch na nagtapos na may institutional recognition mula sa CHED. Kaya naman, mas malakas yung diplomang hawak nila ngayon dahil maari daw nila itong gamitin dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ayan, congratulations, graduates! At para manatiling updated sa mga programa ng lungsod, i-like at i-follow ang aming official Facebook page. Ako po si Abby Peralta. At ako si Clarice Pagobo mula sa Malabon TV, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon.